Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hubong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Thursday, November 13, 2025, ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagbibigay sa atin ng dalawang katotohanan na nagpapalakas ng ating kalusugang pang-isip sa pamamagitan ng tibay ng ating espiritu, ang kaloob ng karunungan at ang presensya ng kaharian ng Diyos. Sa ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, chapter 7 verse 22 to chapter 8 verse 1, inilarawan sa Aklat ng Karunungan ang karunungan bilang matalino, banal, natatangi, banayad, matatag, at makapangyarihan. Ang karunungan ay higit pa sa kaalaman. Ito ay ang kakayahang makita ang mga bagay sa mata ng Diyos. Para sa mga sundalo, ang karunungan ang nagbibigay ng kakayahan na manatiling kalmado sa gitna ng tensyon, gumawa ng tamang pasya sa oras ng panganib, at makatagpo ng kapayapaan kapag magulo ang isip. Ang tibay ng isip ay hindi lang pagtitiis. Ito ay pagiging gabay ng Espiritu ng Diyos sa malinaw na pagninilay at mapayapang pagpasya. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 17, verses 20 to 25, sabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay hindi matatagpuan sa labas, kundi ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ibig sabihin, ang presensya, lakas, at ang kapayapaan ng Diyos ay nasa ating puso na. Para sa mga sundalo at membro ng pamilya, ito ay mahalagang paalala. Hindi natin kailangang maghintay ng perpektong sitwasyon para magkaroon ng kapayapaan. Kahit nasa deployment, pagkakahiwalay, o hirap, buhay ang kaharian ng Diyos sa atin sa panalangin, pagtitiwala, at pagmamahal. Ang tibay ng Espiritu ay nagmumula sa alaala na ang Diyos ay kasama na natin. Nagbibigay lakas mula sa kaloob-looban. Ang karunungan ay naglilinis ng isip. Ang kaharian ng Diyos ay nagdadala ng kapayapaan sa puso. Magkasama, binubuo nila ang katatagan. Ang sundalong umaasa sa karunungan ng Diyos at nagdadala ng kanyang kaharian sa loob niya ay hindi madaling matinag ng takot o stress. Ang pamilyang nakakapit sa presensya ng Diyos ay nakakatagal ng may pag-asa at pagkakaisa. Kaya mga kapatid sa serbisyo, ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa armas o pagsasanay, kundi sa karunungan at pananampalataya. Palakasin ang inyong kalusugang pang-isip sa pamamagitan ng paghahanap ng karunungan ng Diyos at sa pag-alala na ang kanyang kaharian ay nasa loob ninyo. Ito ang inyong kalasag, gabay at bukal ng kapayapaan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, bukal ng karunungan at kapayapaan, inialay namin sa iyo ang aming mga sundalo at ang kanilang pamilya. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungang nagbibigay linaw sa gitna ng kalituhan, tapang sa oras ng pangamba, at kapanatagan sa oras ng stress. Paalalahanan mo silang ang inyong kaharian ay nasa kanilang puso, na hindi sila nag-iisa, kundi laging pinalalakas ng iyong presensya. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya ng kaligtasan, pagkakaisa at kapayapaan.
Sa bawat hamon, naway matagpuan nila sa iyo ang tibay ng isip, tatag ng loob, at kapayapaan walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.